Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Sige po, purihin natin ang Diyos sa umaga na to, sa bawat araw ng ating mga buhay. Dahil siya'y karapat-dapat, siya'y walang katulad. Amen. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen. Sama-sama po natin sambahin ang ating Panginoon sa umaga na to. Hallelujah! Pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon.
ang Panginoon ang bahala sa atin. Papuri Sandata, ipasa tulong. Sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggang nabubuhay, di mapitigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa Diyos ay wala nang makakapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makakapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makakapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri alay. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuri alay. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. purihin natin ang Diyos. Pagkat siya ay dakila, walang katulad. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan ay purihin ang dakilang ngalan mo. Ang buwan at araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandailigan ay purihin, dakilain luwa
Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Lahat ng nilalang ay magpupuri, aawit sa'yo ng maluwalhati, pagkat ikaw ang aming hari ng mga hari. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw lamang ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos. Purihin ka, O 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 Diyos. Lahat ng nilalang ay magpupuri, aawit sa'yo ng paluwalhati, pagkat ikaw ang aming hari ng mga hari. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi, ikaw lamang ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, O Diyos ko. Purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos, ang lahat ng iyong nilikha, pagkat ikaw ay dakila walang katulad. Ikaw ang aming hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, Jesus. Wala kami ibang nais, Panginoon, sa umaga na to, Lord, sa buhay namin, kundi ang masamba lamang namin ang iyong pangalan. Madakila ka, Lord, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa lahat ng aming sinasabi, sa lahat ng aming kinikilos, Panginoon. Makapagbigay kadakilaan lamang sa iyong pangalan, O Diyos. Patuloy ka namin sasambahin, Lord, sa umaga na to. Patuloy na mataas ang iyong pangalan.
sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo.
Pupurihin ka. Pupurihin ka. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilang ka. Isisigaw sa buong mundo. Kadahilan mo. Sabay ka, O Diyos. Purihin ka aming nag-iisang tunay, dakila at buhay ng Diyos. Sa'yo lahat ng papuri, Panginoon, at pagsamba. Lahat ng pasasalamat ng iyong mga anak ay sa iyo lamang, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, purihin. Sambahin ang iyong pangalan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayo maupo. Papuri po sa ating Diyos na buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, tayo po ay dadako sa ating pagpuputol-putol ng tinapay, breaking of bread or Lord's Supper. No? And let me just briefly explain kung bakit po natin ito ginagawa, no? Especially po doon sa mga first time natin nakasama. No? And again, katulad po nung madalas nating sabihin, every time po na ginagawa natin ito po ay hindi lamang isang ritual o hindi lamang isang bahagi ng ating gawain, kundi ito po ay isa sa napakahalagang pagpapatunay ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Amen? No? Na ito po ay ginagawa natin sapagkat unang-una ito po ay pagsunod natin sa tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo na sa tuwing magsasama-sama tayo, no, patuloy po natin siyang alalahanin. Patuloy natin alalahanin yung kanyang dakilang ginawa, no, upang tayo po ay magkaroon yung pagkakatapos po niya sa ating mga kasalanan at yung pagkakaroon po natin ng katiyakan doon sa kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Jesucristo. No? That is why we are doing this. At dito po, sa ating church, no, ay everyone is welcome to participate at makiisa po sa bahagi ng gawain na ito. No? Bagamat, sabi ko nga po, we are really explaining, no, kung bakit po natin ito ginagawa sapagkat mayroon pong warning ang Biblia. No, may warning po ang salita ng Diyos sa paggawa natin ng mga bagay na ito. And later on, I will be reading yung scripture po, no, na patungkol dito. At sabi ko nga mga kapatid, ginagawa po natin ang bagay na ito, hindi dahil ito'y bahagi lamang ng ating gawain o isang nakalakihan na namin ito no. Simula nung bata po ako, talagang ginagawa na natin ito sa church no. But it is more than that. It is about Christ coming into this world, no, namatay siya at muling nabuhay. Amen? And that is our faith, mga kapatid. Yun po yung pananampalataya na pinangahawakan po ng iglesia ng Diyos na ito sa dako ng Balite
at maging sa giginto, mga kapatid. Kaya ito po'y mahalaga dahil ito po ang nagpapatunay ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Ano? Alam naman po natin, John 3:16. No? Kabisado niyo yun, di ba? Yan ang memory verse nating lahat. Meron ba sa inyong hindi naging memory verse ng John 3:16? No? Pero napakaganda po ng susunod na bahagi, mga kapatid, yung 17 and 18. No? Kasi ang sabi po sa John chapter 3, verses 17, ang sabi doon, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tindi. Grabe po yung pag-ibig ng Diyos. Amen? No? Isinugo daw po niya ang kanyang anak hindi para i-condemn ang mundong ito. No? Kundi sa pamamagitan ng kanyang anak, magkaroon tayo ng kaligtasan. Ano sabi sa 18? Sa John 3:18, sabi doon, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Nakita niyo po yung kahalagahan, mga kapatid. And this is why, ito po yung sinasabi ko, yung kahalagahan po ng ating pagsasagawa nito. Sapagkat ito po ang ating pagpapahayag ng ating paninindigan at yung ating pong pinanghahawakan, no, na pananampalataya natin kay Kristo. Amen? No, alam niyo mga kapatid, this weekend, ano po ba yung nangyari kahapon? Undas, di ba? November 1, yung pag-alaala sa mga yumao na. Tama ba? No, para tayo, hindi lamang natin November 1 ginagawa yung pag-alaala sa kamatayan ng ating Diyos. Tama ba? Dapat po ito inaalaala natin sa araw-araw. No? At hindi lamang yung kanyang pagkamatay, yung ating aalalahanin, kundi lalo't higit yung kanyang pagkabuhay. Kasi iyan po yung kabuuan ng mabuting balita ng ating Diyos. No? Na siya po'y namatay at sa kanyang pagkamatay, siya'y muling nabuhay. At iyon po yung katagumpayan na pinangahawakan na meron tayo. Samahan niyo po ako sa unang mga taga-Korinto, chapter 11, verses 23, at sa mga sumusunod pa. At basahin po natin yung mga talata. Sa verse 23, sabi po dito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabing ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa 25, at gayon din naman, hinawakan niya ang sarong makatapos ang makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay pinahahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? So yan po'y sinasabi natin. Ito po yung ating pinanghahawakan. Ito po yung ating pananampalataya. No, na siya'y namatay, muling nabuhay, at lalo't higit sa lahat, siya'y muling magbabalik. Amen? No? Ito po yung ating buhay na pag-asa. This is our living hope, mga kapatid. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ito po yung warning. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Bakit daw po? Kasi kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at masasaktin at hindi kakaunti ang mga natutulog. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa bawat pagkakataon na ito'y ating ginagawa. Tayo po'y handa at talagang dala-dala natin yung ating pananampalataya kay Kristo. No, kasi malinaw po ang sinasabi ng Biblia na kung tayo po ay kung hindi natin tinatanggap, no, ang katawan ni Kristo na siyang naging sacrifice para po yung ating mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran once and for all, ay kumakain at umiinom daw po tayo ng hatol sa ating mga sarili. No? Kaya po sa pagkakataong ito, mga kapatid, as we pray for these elements, mga kapatid, hayaan po natin na patuloy nating dalhin yung ating mga sarili sa ating Panginoon at hilingin na talagang matagpuan niya na sa paggawa po natin ng mga bagay na ito, makita niya tayong katanggap-tanggap at talagang
buo yung ating pananampalataya sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, I was reading this week, yung nabanggit ni Brother Bebong last week, yung nangyayari sa Nigeria. No? Alam niyo po kung minsan, iisipin natin, sa sobrang kalayaan na meron tayo, kung minsan napapabayaan natin no? Para bang naging complacent tayo no? Pero sila, grabe. No? And this week, si President Trump, inutusan niya yung Congress to do something about it. No, kasi talaga pong inuusig yung mga Kristiyano sa lugar na yon. At alam naman natin sa iba't ibang bahagi pa ng mundo, pero iba po ang pag-uusig na nagaganap ngayon sa bansa ng Nigeria, mga kapatid. Libo-libo ang pinapatay dahil lamang sumasamba sila sa Panginoon. And here we are, mga kapatid. No? Walang pumipigil, walang sumasaway, walang nagbabanta sa ating mga buhay para kumilala at sumamba sa ating Diyos na buhay. Kaya sa umagang ito, as we pray, mga kapatid, sabi dito, siyasatin natin ating mga sarili. Kamusta ba? No? Kamusta ba yung ating relasyon sa ating Diyos? No? Kamusta ba yung ating pananampalataya? Are we really, doing or giving everything to Him na unang nagbigay ng lahat para sa atin? So samahan niyo po ako sa pananalangin, and again, I encourage you to really close your eyes and take this opportunity, to pray and really seek the Lord, At talaga pong hilingin natin na patuloy niyang ihanda ang ating mga sarili sa pagganap at sa pagtanggap po ng mga bagay na ito. Yes, Jesus, we thank you. You are wonderful. Awesome. Purihin ka, Yahweh. Ikaw ang dakila ng Diyos. Panginoon namin po. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan ng Diyos. Sumayin ito as we partake ng mga elemento nito, Panginoon. Gawin niyo po ang tanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Nakita mo ang aking buhay na pagbigay ng kaluguran sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Patuloy na daladala ang katotohanan ng buting balita, Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon, patuloy na hinihingi ng kapatawaran, ang anumang bagay na nakikita mo sa aming mga puso na hindi po nakapagbibigay ng kaluguran sa iyong banal na harapan. O Diyos, sa umagang ito, siyasatin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso, at patuloy niyo po kaming tulungan. Patuloy niyo po kaming baguhin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. At sa umagang ito, sa pagtanggap po namin ng ostyang ito at ng saro na sumisimbolo sa iyong banal na katawan, yung banal na dugo, nawa makita mo ang aming buhay na karapat-dapat, yung buhay na nakapagbibigay ng kaluguran sa iyong pangalan, O Diyos. Ama, sa umagang ito, kinikilala po namin ang inyong natapos na nagawa sa krus ng Kalbaryo. Kinikilala namin na ikaw ay pumarito sa mundong ito upang ang sino mang kumilala sa iyo at tumanggap sa iyo bilang kanyang Panginoon Diyos at tagapagligtas ay makatitiyak ng kaligtasang nagmumula sa iyo, Diyos. Na sa pamamagitan po ng inyong pagkamatay at muling pagkabuhay, ito lamang ang katiyakan at ito lamang ang tanging paraan upang kami ay makalapit sa aming Ama sa langit. Ito lamang ang tanging paraan upang kami ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ama, sa umagang ito muli, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagkilala at pagdakila, sapagkat walang ibang nararapat kundi ikaw lamang ang tumanggap ng lahat ng ito. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoong Diyos. Amen and amen. Pwede na po natin tanggapin ang tinapay at ang saro. So bago po tayo magpatuloy sa mensahe, sa pakikinig sa mensahe ng Diyos sa umagang ito, I invite everyone let us again, pray.
And let us pray for those people that are being persecuted right now. No? Dahil po sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. At nawa, talagang ilagay sa puso natin ng Panginoon. No? Kung ano yung privilege na meron tayo ngayon, ay talagang bigyan niya tayo ng fire, ng desire, no, to really carry yung gospel at talagang dito sa lugar natin, kung saan man tayo itinatalaga ng Panginoon, dinadala ng Panginoon na magkakaroon tayo ng boldness. Kasi kahit i-share mo yung gospel, walang papatay sa atin. No? Walang nakagbabanta sa ating mga buhay. Pero sa lugar na yon, no, imagine, gumising ka ngayong umaga na to, siguro nag-almusal ka pa ng masarap. Amen? No? Tapos pupunta ka sa pagsamba. Masayang-masaya ka. Naglalakad ka ng malaya, walang kinakatakutan. But ito yung mga tao na to. No? Palagi ko, hindi naman din sila takot sa kung anong mangyayari sa kanila. Pero nandudun yung katotohanan na mayroong panganib na nakaantay sa kanila. Dahil lamang sasamba sila sa Diyos. No? Kaya sa umaging to, as we pray for them, let us also pray, no, na talagang patuloy tayong i-empower ng banal na Espiritu na makita natin yung kahalagahan ng kalayaan na pinagkaloob niya sa atin ay magamit natin, hindi para sa ating kasikatan, kundi para sa kaluguran ng ating Panginoong Jesucristo. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli naming idinadala sa inyo sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon, ang mga anak mo, O Diyos, sa iba't ibang dako ng mundong ito na nakararanas po ng persecution, Father God. Hindi lamang persecution, even death, O Lord God. Dahil lamang sa kanilang desire na maglingkod sa iyo at sumamba sa iyo, Panginoon. Amang banal, buksan niyo po patuloy ang aming mga puso't isipan na makita namin yung biyaya na pinagkaloob mo na meron kami sa bansang ito, na sa bawat pagkakataon ng aming mga buhay, Panginoon, gawin namin itong opportunity para po mapaglingkuran ka namin, para po masamba ka namin, at lalo't higit sa lahat, para po maipamahagi namin ang inyong dakilang balita, O Diyos. Yung kahalagahan na magkaroon kami ng tunay na pagkakilala sa iyo at tunay na relasyon sa iyo, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, nawa po sa ang mga bansa ito nangyayari, ay patuloy niyo pong bigyan sila ng kalakasang pisikal na panghawakan nila yung kanilang tinanggap na pananampalataya at magpatuloy sila. Bagamat nasa panganib ang kanilang mga buhay, O Diyos, ay patuloy pa rin silang sumambat maglingkod sa iyo, aming Ama. At kami naman na nandito na malayo sa mga ganitong panganib, Panginoon, ibigyan mo ng init sa aming mga puso na mas lalong higit na magsumikap sa pamamagitan ng tulong ng iyong banal na Espiritu, magsumikap kami na magawa namin ang lahat-lahat at mabalik namin ang lahat-lahat para po sa iyong kaluwalhatian, O Diyos. Muli sa umagang ito, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sapagkat ikaw ang aming tunay at tapat na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise God. Kamusta po ang bawat isa sa atin? Mabuti. Kamusta po ang ating linggo, mga kapatid? Mabuti. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa bunga ng banal na Espiritu. Nakakailan na po ba tayo, mga kapatid? Natatandaan po ba natin? Nakakailan na tayo? 5, no? Nakakalima na po tayo. Ano-ano po ba yon? Yung love, joy, peace, patience, kindness. So, 5 na. Kamusta po? Nai-apply na po ba natin? Nakikita na po ba sa buhay natin yung 5 na yon? So, may 4 pa.
So, maibigin na po ba tayo? Mapagpasensya na. Yung joy ay nakikita na po ba sa atin? Yung pagiging mapagpasensya natin. No? Tama po ba mga kapatid? So, ngayon pong oras na ito ay ating pong tatalakayin is about goodness. Isa lang muna po. Goodness. Kabutihan. Mabuti po ba ang Diyos, mga kapatid? Sino po sa atin makakapagsabi na mabuti ang Diyos? Lahat tayo, mga kapatid, ano? No, yung mga kasama po natin sa online, pwede nyo po dyan i-comment, mabuti ang Diyos. God is good. No, sabi po sa Galatians 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. So ngayon po ay ating pong pag-uusapan ay about sa kabutihan. Sabi po ng Psalms 107 verse 1, so bago po natin pag-usapan ano ba yung bunga ng banal na espiritu sa kabutihan, ay importante na alam natin sino ba ang source ng goodness. So ngayon po, pag-uusapan natin, gaano ba kabuti ang Diyos sa ating buhay? Siyempre, di ba, kung ano yung nararanasan natin na nagmumula sa Panginoon, yun yung magre-reflect sa buhay ng bawat isa sa atin. No, kaya mahalaga po, mga kapatid, na alam natin yung kabutihan ng ating Diyos. Amen? O minsan, hindi lang natin na-appreciate yung goodness ng Lord sa buhay natin. No, minsan na take for granted yung mga ginagawang kabutihan ng Diyos sa atin. Pero mga kapatid, sinasabi ko sa bawat isa sa atin, napakabuti po ng ating Diyos. Amen? Sabi po ng Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Sabi din po sa Psalms 145 verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. So kaya po tanong ko sa bawat isa, kamusta po ang linggo natin? Naging mabuti po ba o naranasan po ba natin ang kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay? Amen? No? Kung mapapansin natin, sa panahon ngayon, parang ang dami nagkakasakit, malamig yung panahon, pabago-bago yung klima, pero ang kabutihan po ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? God's goodness never changes. It's always constant. Whether your life is easy and joyful or filled with difficulty and suffering. Ano man po yung circumstances na pinagdaraanan natin, ano man po yung sitwasyon ng ating buhay, ang kabutihan po ng Panginoon ay hindi nagbabago. Amen? Yung pananaw lang po natin yung nagbabago. Yung kaisipan lang po natin yung nagbabago. Pero yung goodness ng Lord, hindi po ito nagbabago. No? Paano brother na masasabi mo na hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos? Bakit inaalaw niya yung mga pangit na sitwasyon? Naiisip po ba natin yon? Yung mga pangit na pangyayari sa buhay ng isang tao? Mga kapatid, alam ng Diyos kung ano yung makakabuti para sa atin. Naalala ko nga po yung istorya dito ni Lazaro. Si Lazaro po ay isa sa malapit na kaibigan ni Jesus nung panahon po na nandito po ang ating Panginoong Jesus. Sabi po ni Maria, si Lazarus po ay may sakit. Ang sabi ni Jesus, hindi niya ikamamatay yan. Ang nangyari, namatay. No, kung iisipin natin, yung kinaroroonan ni Jesus during that time, napakalapit lang doon sa kinaroroonan ni Lazarus. Tapos nung sinabi nung malapit niyang kaibigan na si Maria, ang description pa nga po doon mahal. Mahal ni Jesus itong mga taong ito. Sabi ni Maria, baka pwede niyo pong pagalingin. Sabi ni Jesus, hindi niya ikamamatay yan. Namatay. Sinasabi din po doon sa John 11, kung may time po kayo, pwede niyo po yung basahin, na nangyari iyon para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos.
No? Minsan, inaalaw ng Panginoon yung mga sa tingin natin, pangit na bagay. Pero may dahilan ang Panginoon kung bakit nangyayari yon. Amen? Lagi lang po nating tatandaan, mabuti po ang ating Panginoon. No? Huwag nating iisipin na pinabayaan tayo ng Diyos, parang hindi ako mahal ng Diyos, bakit ko nararanasan to, bakit ko kailangang pagdaanan tong mga pagsubok na ito. No, sabi po dito, ano man po yung nararanasan natin, even we are in difficult and suffering na sitwasyon ng ating buhay, mabuti po at hindi nagbabago ang kabutihan ng ating Diyos. Amen po? Sabi po sa John 1:21, yung naalala niyo po yung story ni Job last week? Naalala niyo pa po ba, mga kapatid? No, kung paano instantly naubos yung ari-arihan niya, yung resort, yung kung ano yung mga tinatangkilik niya. 'Di ba? Sabi siya ang pinakamayaman. No? Ang dami niyang ari-arian. Ang dami niyang mga alagang hayop, lupain. Pero sa isang araw na nawala lahat ng yun eh. Kung iisipin natin, siguro, naisip niyo ba, paano kaya kung ako yung nasa sitwasyon ni Job? Ano kaya yung magiging, pakiramdam ko? Ano kaya magiging reaction ko? Ano kaya yung magiging damdamin ko? Tayo, mga simpleng bagay lang no? Parang, minsan nagtatampo pa tayo sa Diyos di ba? Lord, ito lang naman yung gusto ko, ito lang naman yung tanging dalangin ko, bakit hindi mo ipinagkakaloob? Si Job, lahat nung meron siya, instantly nawala. Kahit yung mga anak niya, mga kaibigan niya. Tapos yung asawa niya, dinidiscourage pa siya. Ano ang response ni Job? Sabi sa Job 1:21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe, no? Ganon niya tinitignan yung goodness ng Lord. Ang Lord ang nagbigay, ang Lord din ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabi sa Job 2:10, ito yung dinidiscourage nung asawa niya si Job. Should we accept good from God and not trouble? Sabi kasi nung asawa ni Job, isumpa mo na yung Diyos mo, kaya mo naranasan yan No? Kaya niya na-experience yung mga ganung bagay dahil sa kung ano yung faith na meron siya. Kaya sabi, isumpa mo na. Pero ano yung naging response ni Job? Should we accept good from God and not trouble? Tatanggapin lang ba natin yung mga magagandang bagay? Pero yung mga pagsubok, yung mga trouble natin sa buhay, hindi natin kayang tanggapin. No? Pero in the end, ano po yung sinabi nung salita ng Diyos? Pinagpala ng higit si Job. Dinoble lahat nung nawala sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, ano man yung mga nararanasan natin, alam ng Diyos may plano siya. And lagi lang po nating tatandaan, He is good at hindi nagbabago yan. Amen? Minsan kasi naisip natin, kaya ako siguro pinagdadaanan to kasi baka nakakakalimot na ako. Or minsan nagiging judgmental tayo sa ibang tao. Kaya niya na-experience yun kasi ganito yan, ganyan yan. Pero sometimes, mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga ganong bagay para ipakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Amen? Hindi natin malalaman na mabuti ang Diyos kung hindi tayo dadaan sa mga ganong pagsubok o sitwasyon sa buhay. Tama po ba, mga kapatid? Na-experience nyo pa yun? Nakikita po ba natin yan sa buhay natin? No? Doon mas nalo nating nakikita kung ano yung kakayahan, kung ano yung kabutihan, kung ano yung pag-ibig ng Diyos, doon sa time na dumadanas tayo ng mga pagsubok, mga trouble sa buhay, mga paghihirap. Amen, mga kapatid? No? Kaya lagi po nating tatandaan na ang Diyos po natin ay mabuti. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Sabi po sa Psalms 23, ito po yung Psalms of David. No? Alam niyo po ba itong verse na ito? Sabi po dito,
The Lord is my shepherd, I lack nothing. Ganto po inalintulad ni King David yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. No? Inalintulad niya na ang Diyos ang pastol ng kanyang buhay. Sabi dito, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Hindi niya ako pinagkukulang. Sino po ba dito mga kapatid ang pinagkulang na ng Diyos? Wala, di ba? Lahat ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Amen po ba mga kapatid? He makes me lie down in green pastures. He lead me beside quiet waters. No? Yung provision ng Lord ay laging available sa atin. Binibigay niya kung ano yung pangangailangan natin. Hindi yung gusto natin, pero yung pangangailangan natin sa araw-araw. Yung provision ng Lord ay lagi nating nararanasan. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. No, dinadirect tayo ng Lord dun sa tamang direction, dun sa tamang path. Alam niyo naman, ang mga sheep, di ba? Matitigas ang ulo, may kanya-kanyang lakad. Pero ang pastol, siya yung nagli-lead sa atin dun sa tamang path. Meron po ba sa atin dito hindi matigas ang ulo? Meron po ba dito sa atin all the time ay sumusunod dun sa nais ng Panginoon? No? There's a time mga kapatid na tumatiliwas tayo. Yung gusto nating landas, yun yung nilalakaran natin. Pero ganito hinalintulad ni David, yung pagiging pastol ng Diyos sa kanyang buhay. No? Nililid niya tayo doon sa tamang direction, doon sa tamang path. Sino ba naman yung pastol na magdadala ng sheep doon sa mga maraming maninilo? Na kung saan mapapahamak siya. No? Sabi sa verse 4, even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil. Kahit na daw sa King David ay dumadanas or nasa kalagitnaan ng evil, ay hindi siya matatakot. Dahil alam niya na kasama niya ang Panginoon. Ganon din po tayo mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, lagi po nating iisipin na kasama po natin ang Panginoon. Sabi po, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. No, ano po ibig sabihin dito ni David? Di ba kapag ina-anoint, pinili ka? Pinili ka? So, mga kapatid, wag nating iisipin na tayo ay pinapabayaan ng Panginoon. Di ba nga sabi tayo ay royal priesthood, a holy nation. No? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kahit na tayo ay nasa trouble, kahit tayo ay nasa difficulties, lagi po binibigay, pinoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Amen? No? Yun yung minsan na nakakalimutan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Minsan, napofocus tayo dun sa mga bagay na hindi niya pa binibigay sa atin. Pero yung mga maliliit na bagay, yun yung mga nakakalimutan natin. Eh yung gumising nga lang po tayo sa umaga eh. Isang malaking blessing na yun sa atin. Di ba? Ang daming tao, pagising nila, may sakit pa din. Pero tayo gigising tayo, wala tayong sakit. Di ba? Yung iba nga, hindi na nagigising. So malaking blessing, malaking goodness na na-experience natin sa Lord, yung sa umaga pa lang nagigising tayo. No? Na nakakahinga tayo. Tulad nga po nung binanggit kanina ni Brother Joel, di ba sa mga ibang bansa, pine-persecute yung mga ibang Christian. Tama po ba mga kapatid? No? Na hindi sila nakakatulog kasi hinahunt sila.
Pero tayo mga kapatid, gaano ba tayo nagiging grateful at nagiging thankful sa kabutihan ng Panginoon sa ating buhay? Sabi po ng verse 6, "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Mga kapatid, ganito din inilan tulad ni David yung kabutihan ng Diyos. No? Your goodness will follow me. Gusto po ba natin yun, mga kapatid? No? Our goodness is rooted in God's inherent goodness. We produce fruit because the vine is good. No, kaya mahalaga mga kapatid na alam natin kung gaano kabuti ang Diyos natin. Kasi kung di natin alam kung gaano kabuti ang Diyos, yung magiging reflection sa buhay natin nun. Di ba? Nakuha natin mga kapatid, no? Nagiging mabuti tayo mga kapatid dahil mabuti ang ating Diyos. Amen? No? Na isi-share natin yung goodness ng Lord sa mga taong nakapaligid sa atin. God's goodness is demonstrated through His action. Amen? Doon sa creation, provision, and salvation. So ito po yung tatalakayin natin mga kapatid. Paano ipinakita ng Diyos yung kanyang kabutihan sa bawat isa? Sa sangkatauhan. No? Ready na po ba tayo mga kapatid? No, medyo malamig ngayon wag po tayong matutulog. No? Huwag niyo po akong tutulugan. Pakisabi nga po sa katabi, wow, matulog. Pag natulog ka, hindi mo makita kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. Ang Diyos ang pinagmula ng lahat ng kabutihan. Ipinakikita niya ito sa maraming paraan. Una, sa kanyang mga gawa. Mga kapatid, ang kabutihan ay likas sa ating Diyos. Amen po ba? Lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Lahat ng nilalang, lahat tayo na nandito ay nilikha ng Diyos para sa kabutihan. No, sabi po ng Psalms 100 verse 5, ang Diyos ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Ang kanyang katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Sabi po sa Genesis 1:31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. No? Nung nilikha po ng Diyos ang sangkatauhan, inihanda niya muna po ang lahat ng ating pangangailangan. No? Kaya po mga kapatid, ganun tayo kaimportante sa ating Diyos. Bago niya tayo nilikha, inihanda niya muna ang lahat. No? Tapos yung isang bagay lang na hindi pa sa atin binibigay, ikinalulungkot na natin. Pero nung pasimula pa lamang, ibinigay na ng Diyos ang lahat para sa atin. Amen? No, naniniwala po ba tayo na masterpiece tayo ng ating Panginoon? Ang bawat isa sa atin ay unique. No? Minsan, nalulungkot tayo kasi yung ilong natin walang tangos. 'Di ba? Yung buhok natin ay kulot. No, yung mata natin ay hindi blue. 'Di ba? Naiinggit tayo sa mga ibang bagay. Pero mga kapatid, tayo ay nilikha ng Diyos na unique. Masterpiece tayo ng Diyos. No? 'Di ba sa ating thumb mark? Unique yan, walang katulad yan. Ibig sabihin, wala tayong katulad. Wala kang katulad. Nag-iisa ka. No? Kaya wag po tayong mainggit sa kung ano yung meron yung iba. Magpasalamat tayo kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos. Maging kontento tayo sa kung ano yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. Amen mga kapatid, dahil ang Diyos natin ay mabuti. Ibinigay niya yan sa atin kasi mabuti siya. May plano siya.
may purpose siya kung bakit ako ganito, kung bakit ka ganyan, kung bakit ganyan yung itsura mo, kung bakit ganyan yung katatayuan mo sa buhay. No? May layunin po ang Diyos. Amen, mga kapatid? No? Sabi po sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na hinihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Nakita natin, mga kapatid? No? Tayo po ay nilikha para sa mabubuting gawa. Naniniwala po ba tayo nun? Na tayo ay nilikha para sa mabubuting gawa. Gusto po ba natin na yung buhay po natin ay maging makabuluhan na magamit ng Diyos para sa kanyang mabubuting gawa? Salamat po dun sa may gusto. No? Na gusto natin yung pagkakalikha sa atin ng Diyos ay maganap at mangyari. Kasi may dahilan siya kung bakit tayo nilikha. Para saan po? Mabubuting gawa. Sabi po ng Psalms 139 verse 14, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." No, you are fearfully and wonderfully made. No, kaya wag po tayong mainggit sa ibang tao. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos. Dahil siya ay may purpose sa ating buhay. Amen? Kaya po, wag po nating iisipin na ano ba tong pagkakalikha sa akin? Di man lang binigyan ng tangos ng ilong. De sana nag-artista ako. Di man lang ako binigyan ng talento ng boses. De sana nasa taping ako ngayon. Di ba? Huwag po natin isipin yung mga negative na pwedeng maging dahilan para hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Minsan kasi iniisip natin, failure tayo, no? Unlovable tayo, pabigat tayo, burden tayo, hindi ako perfect, no? Walang nagmamahal sa akin. Mga kapatid, sinasabi ko sa bawat isa sa atin, nilikha tayo ng Diyos. Masterpiece tayo. Obra tayo ng Panginoon. No? Kaya wag po nating iisipin na parang ano ba tong pagkakalikha sa akin? Parang kulang-kulang. Hindi po ganun, mga kapatid. Because God is good, you are valuable, love, and worthy. Talaga ka sa Panginoon. No? Ano yung pinambili sa'yo ng Panginoon? Precious blood? Walang priceless? Ganun ka kahalaga sa Panginoon. Di ba ang gumawa sa'yo? Lord of Lords. King of Kings. Tapos iisipin mo hindi ka valuable, iisipin mo hindi ka lovable, hindi ka worthy. We are called to reflect yung goodness ng Panginoon. Amen? Tinawag tayo para makita din sa atin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Una po, sa kanyang pagliligtas at habag. Sa pamamagitan po ng gawa ng Panginoon sa ating sa kanyang pagliligtas at habag sa atin, no, ipinakita niya ang pinakadakilang kabutihan sa pagbigay sa kanyang anak para sa atin. Ganon kabuti ang Diyos, mga kapatid. Ibinigay niya yung nag-iisa niyang anak para sa atin. Sabi po ng John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay
na walang hanggan. Ganon tayo inibig ng Diyos. Ganon tayo kahalaga sa Diyos. Ganon siya kabuti sa atin. Na ibinigay niya yung sarili niyang buhay para sa atin. Amen? Naisip po ba natin yon kung gaano kabuti ang Diyos? Na yung sarili niyang buhay, ibinigay niya sa atin. Ganon niya, dinemonstrate yung pag-ibig niya sa atin. Pwede naman sabihin na, parang, mahal kita, ganon. Ang dali naman kasi sabihin na mahal kita, Pero kung yung i-demonstrate mo yung pagmamahal, doon mas na-appreciate nung tao na gusto mo na i-express yung pag-ibig mo. Pwede naman yun sa Diyos na hindi na siya pumunta dito, iligtas niya tayo. Pero ganun niya, i-demonstrate yung kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Ganun niya tayo inibig. Pangalawa po, sa pag-akay sa pagsisisi. Ang kanyang kabutihan at pagtitiyaga ay nagtutulak sa atin upang magbago. Hindi po tayo sinusukuan ng Diyos. No, sabi po ng Romans 2:4, "O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan?" Ganon kabuti ang Diyos. No? Di ba sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung tutuusin lahat tayo, sa impyerno ng patutunguhan Pero dahil sa kabutihan niya, inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. No? At binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magbago. Kaya wag nating iisipin mga kapatid na, saka na ako magbabago, saka na ako magsisisi. Hindi nga natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin Mamaya, paglabas natin, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. O bukas, sabihin ko sana, pagising Di ba? O bukas, baka hindi na tayo magising. Di ba? So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya, lagi tayong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang magsisi. No, hindi natin aabusuhin, mga kapatid, yung kabutihan ng Diyos. Kasi baka minsan, baka isipin natin, lagi naman pala akong binibigyan ng pagkakataon Abusuhin ko, saka na lang ako magsisisi, saka ko na lang tatalikuran yung kasalanan ko. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin, mga kapatid. No? Kaya, sabi nga, ngayon pa lang, talikuran na natin, mag-repent tayo sa ating mga kasalanan. Talikdan na natin yung ating mga kasalanan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, binibigyan niya tayo ng chance para magbago at talikdan ang ating mga kasalanan. Ano pa, mga kapatid? Yung provision ng Lord, yung kanyang pagkakaloob. Ang lahat ng maganda at ganap na kaloob ay nagmumula sa Kanya. Amen? Sabi ng Santiago 1:17 or James 1:17, ang lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay mula sa Diyos. Buhat ito sa Ama na lumikha ng lahat ng ilaw sa kalangitan. Sabi din po ng Matthew 6:31-32, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. No, yung provision ng Lord. Tulad nga nung salmo ni David, hindi niya ako pagkukulangin. No, alam ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Ganon siya kabuti. Sabi nga, yung mga ibon nga na hindi nagtatrabaho ay pinapakain ng Diyos. How much more na tayo na kanyang mga anak. Di ba ang lahat ng bagay ay inilikha para sa atin? Naisip po ba natin yan, mga kapatid? Na yung mga bagay sa kapaligiran natin, lahat yan nilikha para sa atin. Imagine niyo na lang kung nauna yung paglikha sa tao,
nang walang tubig, nang walang ilaw, nang walang hayop, kaya ba nating mabuhay? So lahat ng mga yan, nilikha para sa atin. No? Kaya yung provision ng Diyos ay laging nasa sa atin. Amen? Dahil siya ay mabuti. Mabuti po ba ang Diyos? God is good? All the time. And all the time, God is good. So, ngayon po, nakita natin yung gawa ng Panginoon, yung kanyang kabutihan. Ano dapat yung nakikita sa atin bilang mga lingkod niya, bilang mga anak niya? Living out active goodness. So, ito yung nais natin, na yung kilos ng banal na spirito ay makita sa ating buhay. Yung bunga ng banal na spirito na goodness ay makita sa ating buhay. Siyempre, kung ano yung nararanasan natin sa Panginoon, iyon yung maibabahagi natin sa ibang tao. Kaya lang, kung hindi natin alam, kahit yung mga maliliit na bagay na ito ay kabutihan ng Diyos, paano natin siya maibabahagi sa iba? Amen? No, lahat ng meron tayo, nagmula sa Kanya dahil siya ay mabuti. Tulad ni Job, di ba? Wala sa Kanya kung alisin ng Diyos kung ano yung meron siya. Dahil alam niya na lahat ng meron siya ay galing sa Diyos dahil siya ay mabuti. Pero kung tayo ay magmamataas sa Diyos na, ay, meron ako nito kasi nag-grind ako, naghirap ako, pinagpuyatan ko to. Mga kapatid, uulitin ko, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap. Di ba? Lahat yan pwedeng kunin ng Diyos. Kaya maging mapagpakumbaba tayo sa Kanya. Kilalanin natin ang kabutihan niya sa ating buhay. Amen? So ito po ay isang paalala. Hindi ko po kayo tinatakot. No, dahil ang lahat ng meron tayo ay nagmula sa ating Diyos. At lahat ng meron tayo ay dapat makapagbigay lamang ng glory sa ating Diyos. Amen? No, yung boses natin, yung resources natin, kung ano yung mga bagay na meron tayo, dapat magbigay ng glory sa Panginoon. Kasi in the end, tatanungin tayo ng Diyos eh. O, anong ginawa mo sa lupa? Ay, yung talent ko po, tinago ko. Baka mawala pa. Pangit kasi yung boses ko. Yeah? O, ikaw, anong ginawa mo? Ay, ginamit ko po at nadoble. Ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Good and faithful servant. Dun sa tamad. Tamad. Itapon ka sa impyerno. So, lahat po ng meron tayo, gamitin natin para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? Gusto po ba natin yon, mga kapatid? No, na magamit yung buhay natin for His glory. Dahil may dahilan ang Diyos, may purpose ang Diyos, kaya ka nilikha. Huwag mong isipin na wala kang halaga, huwag mong isipin na nilikha ka ng walang dahilan. Nilikha ka para sa kabutihan, nilikha ka para sa glory niya. No? It requires us to actively seek opportunities to do what is right, pure, and beneficial for others. Goodness is intentional, mga kapatid. Kasi ito yung pinakita ng Diyos sa atin. He is very intentional sa atin. No? Pumarito nga siya para i-demonstrate kung gaano niya tayo kaya mahal kung gaano siya kabuti. Sabi ko nga kanina, iniisip ko, Lord, pwede mo naman kami iligtas kasi Diyos ka. Pero bakit kailangan mo pang pumarito? Kasi ganun niya gustong i-demonstrate yung pag-ibig niya sa atin. Na kaya niyang ibigay yung sarili niya para sa atin. Na kaya niyang magpakumbaba para tayo ay maligtas. Nakuha natin mga kapatid, intentional. Inibig tayo ng Diyos. Inibig ka niya. Number 1, in our moral integrity. Choosing honest and purity when no one is looking. Kamusta yung buhay natin kapag tayo na lang mag-isa? Kapag wala na tayo sa loob ng church, kapag tayo ay hindi nakasama ng mga kapatiran, kamusta yung buhay natin? Kamusta ang ating moral integrity? Kapag tayo ay nagbabrowse sa cellphone, sa internet,
kamusta yung goodness? Kamusta ang kabutihan sa ating mga puso, sa ating buhay? No? Namumuhay pa po ba tayo sa kabutihan? No, mahalaga po ito mga kapatid na hindi yung pagiging mabuti natin bilang mga lingkod ng Diyos ay hindi siya occasional or hindi siya kung nasang place lang tayo. Kasi hindi naman tayo hunyango. Oh, hindi tayo ganun. Kung nasa church tayo ay maka-church tayo. No, kung nasa banal na lugar tayo ay banal. No, kahit nasang place tayo, mga kapatid, dapat nakikita sa atin yung moral integrity natin. No? Kasi gusto natin makapagbahagi ng kabutihan. Pero kapag nasa outside na tayo, no, nakikita pa po ba yung kabutihan na yun? Or tayo na yung nahahatak? Na hindi natin kayang magtumayo dun sa faith na nako-compromise yung kabutihan na meron tayo na nagmumula sa ating Diyos. Amen mga kapatid? Kaya po kailangan natin talaga ng kilos ng banal na spirito na talagang makita sa atin itong goodness na to sa ating mga buhay. Ano pa? Yung ating generous action. No, yung giving time, resources, or effort without expecting return. No? Na tayo ay nagbibigay. No, yung giving naman is not just sa mga material lang na bagay. Yung time, resources, effort. No? Mga kapatid, kilala niyo po si Dorcas. Mababasa po natin siya sa Acts 9:36. Sabi dito, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na pangalan ay Tabita. Sa wikang Grego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Ganun niya daw po ginugol yung kanyang buhay sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, gusto po ba natin yung buong buhay natin ay talagang mamuhay tayo na may kabutihan? No? Bakit nagawa ni Dorcas yun? Ang sabi po dito, may isang alagad. Hindi lang siya believer. Hindi lang siya naniniwala, kundi alagad. Follower siya. Sumusunod siya doon sa turo ni Kristo. Sumusunod siya doon sa kung ano yung nais ng Diyos sa kanyang buhay. Yan din yung gusto natin mga kapatid, na tayo po ay makasunod, na tayo po ay magawa natin yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po ay maging follower, tayo po ay maging disciple. No? Iyon yung pangalan ng church, di ba? Church of Christ the Disciple. Kaya tayo dito, pasensya na po at ako'y nabubulol. No? No? Church of Christ the Discipler. Kaya, tayo lahat dito ay disciple. Amen, mga kapatid? Tayo dito ay follower. Tayo dito ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? No? In our generous action, paano po tayo mag-give ng time? No? Sa iba. Minsan kasi isipin natin, no? Parang nasasayang lang yung effort ko, yung time ko, wala namang nagbabago, parang di naman na-appreciate. Parang hindi naman binibigyang pansin yung aking time, yung effort, purong sarili na lang yung iniisip. Parang hindi man lang makita na ako ay may sariling buhay din, may sariling responsibilidad din. No? Iyan yung mga minsan pumapasok sa isipan natin. Pero ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Huwag daw po tayong panghihinaan ng loob. Magpatuloy po tayo sa paggawa ng mabuti. Sabi po ng Matthew 5:14-16, kayo ang ilaw ng salibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol
ay hindi na maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Tayo daw po ang ilaw ng sanlibutan. Amen? No? Ano ba ang ginagawa ng ilaw? Di ba nakaka-attract siya? Attracting siya. Or kapag dumadating tayo, layo na tayo. Diyan na si ano. Masama ugali niya, i-chismis tayo niyan. No? Tayo daw po ay ilaw. Ano po ang sabi? Paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At dahil doon, mapapurihan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? No? Tayo po, mga kapatid, ang ilaw. No? Magsha-shine. Paliwanagin po natin yung ating ilaw upang mapapurihan ang ating Panginoon. Mga kapatid, kung tayo po ay tatanungin, are we willing ba na magbigay ng ating time, resources, and effort para sa ibang tao? Salamat, kapatid. May isa. No? Willing ba tayo na maging light ng sanlibutan ito? No? Sabi nga po ng Galatians 6:9-10, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo, susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. No, wag daw po tayong susuko. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Wag tayong panghihinaan ng loob. No? Na kahit na feeling natin parang baliwala yung ating ginagawa, wag po nating isipin yun. Dahil sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Mga kapatid, kung paano nagsashine yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay, ganun din siya mag-shine sa buhay natin papunta sa ibang tao. Tayo po ang ilaw. Tayo po ang ambassador ng Diyos dito sa lupa. No? Ang nire-represent natin ay ang ating Diyos. No? Yung kabutihan niya ay makita sa buhay natin. Kung gaano siya ka-intentional, kung gaano siya ka-selfless, no? Kung gaano siya kabuti sa atin, ay ganun din tayo maging mabuting tao sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen? Kaya maging willing tayo, mga kapatid. No, kung paano naging willing ang Diyos na ibigay yung sarili para sa atin, ganun din tayo maging willing na ibigay yung ating sarili para sa iba. Amen? Ano pa? Spiritual confrontation, gentle rebuke. No? Na hindi pala, ibig sabihin pala ng goodness, hindi lang siya yung sa tingin natin mga mabubuti. Kahit pala yung confrontation, yung pagre-rebuke sa atin, mabuting bagay po ito para sa atin. Kaya tayo, mga kapatid, kung yung mga taong nakapaligid sa atin ay mahalaga sa atin, mahal natin talaga sila, let's learn talaga na magkaroon ng concern sa kanila. Di ba, kapag concern tayo, kahit sa tingin natin ay baka pag sinabi ko to, baka ma-offend. Siyempre, dapat meron tayong gentle rebuke. No, baka kasi hindi naman lahat ng sabihin natin, kunyari, maging prangka tayo, lalo na tayo, mga Pilipino. Ang hirap sa ating tumanggap ng katotohanan. Madalas, tayo, sensitive ba? Hindi tulad sa Western na pag pangit yung gawa mo, sasabihin niya, pangit yung gawa mo.
Eh dito sa atin, alam mo, sa sandwich pa yan. Okay naman yung gawa mo eh. Kaso medyo may kulang. Pero okay naman. No, di ba, ganun tayo mga Pilipino, maramdamin, no, hindi tayo sanay sa correction, sa yung hindi natin kayang tumanggap ng mga prangkang pananalita, no? Pero sa mga katotohanan nito ay mas lalo tayong mapapabuti kung handa tayong tanggapin yung mga bagay na to. Amen, mga kapatid, no? Sabi nga ni David, sabi nasa natin kanina, na your rod and your staff, they comfort me. Ano ba ginagawa ng rod, di ba? Kino-correct. Diba? Yung sabi ko nga, yung mga sheep, di ba? Ang titigas ng ulo niyan. Pupunta yan kung may napanood nga ako kakaahon lang dun sa bangin, pagkaahon, tumalo na naman ulit dun sa bangin. Na-shoot na naman siya. Ganon katigas yung ulo ng sheep. Kaya ganon inahilan tulad ni David, yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na yung rod and yung staff, yun yung nagko-comfort sa kanya. Ano ba yung ibig sabihin nung rod and staff? Di ba yun yung nagpo-protect, pero yun din yung nagdi-discipline dun sa mga sheep. No, hindi lang siya ginagamit for protection. Yun din yung pinanghihila ng leeg ng mga sheep kapag sobrang tigas na ng ulo. No? Sabi nga ng Proverbs 27:5, better is open rebuke than hidden love. No, mas okay na magkaroon tayo ng gentle confrontation kaysa naman yung sasabihin natin na mahal natin pero hindi natin siya kayang i-correct. 'Di ba? Kung tayo kino-correct ng Panginoon, kung mahal natin yung mga taong nakapaligid sa atin, kung mahal natin yung sarili natin, no? Kailangan matutunan natin kung paano tumanggap ng correction. Dahil itong correction na to, para din naman ito sa ikabubuti natin. Para mas lalo pa natin magawa yung pinapagawa sa atin ng ating Diyos. Amen? So, yung goodness, hindi lang siya sa mga material na bagay. Yung mga kaya nating ibigay. Kahit yung sa moral, yung mga kaya nating i-impart sa Kanya na mas mapapalakas yung kanyang spiritual na buhay ay maibigay din po natin. Amen, mga kapatid? Last na po, yung creating good. Make a positive impact. No? Yung testimony natin, mga kapatid. Una, sa family natin. Gaano ba tayo kabuti? No, hindi lang tayo mabuti dito sa loob ng simbahan. Pag sa loob ng simbahan, mahaba yung oras na kaya nating spend, pero kapag sa pamilya na, hindi na natin kayang ibigay, no? Kapag dito sa simbahan, mabilis tayong sumunod kay pastor, sa mga leaders, pero pag sa bahay, hindi tayo mapaghugas ng pinggan, mapagwalis, hindi tayo mautusan, no? Mga kapatid, yung testimony na meron tayo, let's make a positive impact. No, sa ating relationship, gaano ba tayo kabuti? Gaano ba nakikita yung kabutihan sa ating puso, sa ating buhay, sa ating workplace? Gaano ba tayo kabuti na work sa ating work? Ginagawa ba natin to na may excellence? No, ginagawa ba natin to ng may kabutihan? Gaano ba tayo kabuti dun sa mga kasamahan natin? Sa ating mga friends? No? Kapag tayo ba ay nilapitan, madali tayong malapitan? Kapag tayo ba ay hiningan ng pangangailangan, nakakapagbigay ba tayo? No? Iyon, mga kapatid, yung magkaroon tayo ng positive impact. Tulad nga po nung sinabi ko kanina, tayo po ay light. Ito po yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Na yung light ay nakakapag-attract. Amen? Na-attract niya yung mga nakapaligid sa Kanya. So, ganun din po yung maging buhay po natin na tayo po ay makapag-attract para madala sila sa paanan ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Nandiyan pa po ba tayo? No? Na maging willing tayo talaga na
yung buhay po natin ay magamit ng ating Panginoon. No? Yung goodness ay maging testimony sa ating buhay, mga kapatid. No? Our goodness reflects God's character and is proof of the Holy Spirit working in us. No? It's hard to believe, mga kapatid, na kunyari, gusto natin maakay sila sa ma-share natin sa kanila yung good news, pero sa atin hindi naman nakikita yung kabutihan na yon. Napakahirap. No, hindi parang ang hirap talaga paniwalaan na gusto natin sila na maging mabuti, pero tayo hindi mabuti, 'di ba? Maging good yung testimony natin. Na yung sinasabi natin, ito yung makita sa atin. No? Na yung inihahayag natin, yung sineshare natin, una, makita muna sa atin. Sa atin muna magmula. Sa atin muna magsimula. Amen, mga kapatid? No? Sige po, tayo po ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Mga kapatid, sa time na naiisip natin parang hindi mabuti ang Diyos. Sa time na naiisip natin parang hindi dinidinig ng Diyos yung ating mga panalangin, hindi niya nakikita kung ano yung nararamdaman natin. Lagi lang po nating tatandaan na mabuti po ang ating Panginoon. No, hindi niya po tayo iniiwan. Kahit dun sa difficult time ng ating buhay, kahit na tayo ay nasa trouble, tulad nga po nung Psalm yung awit ni David, yung provision ng Lord ay laging nasa sa atin. Lagi lang po nating isipin na mabuti ang Diyos. Lahat ng nangyayari sa atin, lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran, may plano po at may dahilan ang Diyos kung bakit niya po hinahayaan yung mga bagay na yan. Amen, mga kapatid. No? Ngayon po, take natin tong time na to para tayo ay magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa atin, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagpapatawad, sa kanyang provision, sa creation niya. Na maging thankful tayo, mga kapatid, dun sa mga bagay na pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, karapat-dapat ang Diyos ng papuri mo, ng pagsamba natin, dahil siya ay mabuti. Dahil siya ang Diyos natin. Let's take this time, mga kapatid, na tayo maging mapagpasalamat. Pagpasalamat natin yung kabutihan niya sa ating buhay. Ngayon, mga kapatid,
ibalik natin sa Panginoon yung papuri na karapat-dapat para sa Kanya, sa kabutihan niya sa ating buhay, sa Kanyang pagliligtas, sa Kanyang pagpapatawad, Kanyang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, you are valuable sa Kanya. Huwag mong isipin na failure ka, huwag mong isipin na wala kang purpose. May dahilan ng Diyos kung bakit yan yung binigay niya sa'yo. May dahilan ng Diyos kung bakit sila yung pamilya mo. May dahilan ng Diyos kung bakit ka dumadanas ng iba't ibang pagsubok. May dahilan ng Diyos kung bakit ka dumadanas ng trial mo sa buhay. Yun ay para mapapurihan ang Kanyang pangalan. Sige mga kapatid, purihin natin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa Yes, buong Lord. mundo. You are good, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Wala kang katulad, Ika'y Lord. nag-isa, Ang iyong kabutihan sa aming buhay. wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, Tataas namin ang iyong pangalan. aming Worship you, Jesus. isisigaw We declare your goodness sa buong mundo. sa buong mundo, Panginoon. Oh, hallelujah. Ikaw ang tunay Purihin natin ang Diyos. Karapat-dapat ang Diyos sa lahat ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. Oh, hallelujah. sa'yo ang Hallelujah. awit, Oh, we worship you. We praise your name, God. Glory to your name. isisigaw sa buong mundo. Sigaw natin ang kabutihan ng Diyos. Sigaw natin ang kabutihan niya sa ating mga buhay. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong The last time. mundo. Oh, isigaw natin sa Kanya. Ikaw ang tunay na Panginoon, Diyos, napakabuti mo sa Ika'y amin. walang katulad, Ika'y nag-isa, Purihin natin ang Ikaw Diyos. lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw Yes, sa Lord. buong Sisigaw namin ang kabutihan mo. Jesus. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. Tunay nga po, nakarapat-dapat ka sa pinakamataas na papuri at pagsamba. Tunay nga po na ikaw lamang ang Diyos. At amin po ito isisigaw. Yung kabutihan niyo po sa aming buhay, Panginoon, na lagi po kayong nariyan para sa amin. Yung provision niyo po ay lagi po naming nararanasan. Yung pag-ibig niyo po ay lagi po naming nararamdaman. Maraming salamat, O Diyos. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Gamitin niyo po yung buhay namin para sa inyong glory. Gamitin niyo po yung buhay namin para maipakita kung gaano kakabuti sa aming buhay, kung gaano kakabuti na Diyos. Ikaw lamang ang Diyos, Panginoon, at wala nang iba. Sa iyo lamang, Panginoon, namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng ito. O, purihin natin ang Diyos, palakpakan natin ang Diyos, isigaw natin ang kanyang kabutihan.
Karapat-dapat ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. Hindi siya nagkukulang. Lagi siyang nariyan para sa atin. Ang pag-ibig niya ay laging sapat. O purihin ka, O Diyos. Luwalhatiin at dakilain ang iyong pangalan. O purihin ka, Panginoon. O hallelujah! Hallelujah! O Jesus, purihin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Amen, amen, amen. Amen. God is good. And all the time. God is good. Amen. All glory to God. Patuloy po natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Sa kalawakan purihin ang dakilang ngalan mo. Ang buwan at araw at bituin ay sasamba sa'yo. Sa sandaigdigan ay purihin, dakilain luwalhatiin ka ng lahat ng lahi at mga bansa. Purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, O Diyos ko, purihin ka, purihin ang dakilang ngalan mo. Lahat ng nilalang ay magpupuri, aawit sa'yo ng pagluwalhati, pagkat ikaw ang aming hari ng mga hari. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng tabi magsasabi, ikaw lamang ang Diyos, ang kataas ng Diyos. Pwede po ba tayong pumalakpak sa ating Diyos? Dahil siya'y mabuti, hindi nagbabago ang pag-ibig niya mula noon hanggang ngayon at sa mga darating pang araw. Purihin ka, O Diyos! Wala kang katulad, O Panginoon. Purihin ka, O Diyos! 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 Purihin ka, O Diyos. Purihin natin ang Diyos! Hallelujah!
Diyos. Amen, amen. Hallelujah. Pwede po ba bigyan natin yung pinakamalakas na palakpak natin sa nag-iisang mabuti nating Diyos? Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ayan. So, sige mga kapatid, before I give the benediction, so two quick announcement. Kahapon pala, no? Sa kabutihan po ng ating Panginoong Diyos, nanganak na po si Sister Ann. Ayan, sa mga nakakakilala kay Sister Ann, kaya wala po ang kanilang family, pero naka-online na. Nakita ko na nanonood na sila ng ating service online. Nanganak po siya kahapon ng hapon ng babae. Babae? Mga bandang 3:00. So praise God sa kabutihan po ng ating Panginoong Diyos sa buhay po ni Sister Ann, sa kanyang pamilya. And then after the service mga kapatid, para po doon sa mga you wanted to know more deeper doon sa about sa salvation and baptism, magkakaroon po tayo ng baptism class, gospel sharing, dito po sa room 3. So everyone is invited po to join pagkatapos po ng ating gawain. At we will help you and guide you, explain to you furthermore yung patungkol po doon sa gospel. And of course, doon sa baptism, kasi meron po dito, they wanted to get baptized, And then of course, pwede po ba muli natin tingnan nyo ating mga katabi? Ayan, mukha bang bago yung katabi nyo? No, of course, we are grateful and joyful kasi kayo po inakasama namin ngayong umagang ito, and we are, excited to see you every Sunday. Hindi lang every Sunday, kundi sa bawat pagkakataon na tayo pagtitipon-tipunin ng Panginoon, naway makasama po namin kayo palagi, and you are welcome dito po sa simbahan ng ating Panginoong Yesus sa dako ng Balite. Pero malungkot kayo, parang sabi ko, masaya kayo dahil dapat malagi tayong masaya dahil mabuti ang Diyos. Amen? Tama ba? Mabuti pa ang Diyos. Pag nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos, dapat lagi tayong mingiti sa ating mga labi. Tama ba? O parang hindi talaga kumbinsidong mabuti ang Diyos Last week, doon sa couple, sinabi natin, God is good. Related God is good. Your spouse is good. Tingnan nyo yung asawa nyo. Kasi mabuti ang Diyos, kaya yung asawa nyo mabuti rin. And most importantly, marriage is good. Kasi mabuti ang Diyos na lumikha ng bagay na to. So alam nyo mga kapatid, while we are listening to Brother Jonas earlier, napakaganda ho ng kanyang naging topic. Kasi kung makikita natin, in-emphasize niya yung goodness ng Panginoon. Alam niyo po ba may instance sa Bible, that even Jesus Christ Himself, sinabi niya na ang Diyos ay mabuti. Alam niyo po ba yun? Nasaan po yun? I think it was in Mark chapter 10 verse 18. Ito po yung pagkakataon na yung mayaman tumatakbo palapit sa Panginoon. Ang sabi niya, mabuting guro, papaano ba ako magkakaroon ng buhay na pang walang hanggan? Alam niyo po ang sagot ni Kristo, ang sagot ni Jesus Christ. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So naisip ko, si Jesus Christ na mismo yung nagsasabi na ang tanging mabuti ay ang Diyos lamang. Pero, sabi kanina doon sa Galatians naman, huwag tayong mapapagod gumawa ng mabuti. So parang, paano yun? Even Jesus Christ Himself, siya na mismo ang nagsasabi na kahit siya, na walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Pero katulad po ng paghahalin tulad ni Brother Jonas kanina, at sabi ng scripture that we are the light of this world. Isipin niyo mga kapatid, paano ba umiilaw yung ilaw? Di ba may source? Tama ba? Hindi pa pwedeng umilaw yung ilaw nang walang pinagmumulan. That is why may mga bagay o may mga kabutihan na pwede tayong magawa, may mga kabutihan tayong nagagawa, and it is not because we are good. It is because God is good. Amen? Nakukuha nyo? Kaya sabi ni Kristo, walang ibang mabuti kundi ang Diyos, sapagkat tinatawag siya ng tao na to na mabuti. It is because God, through Him, He also became good. Nakukuha natin mga kapatid, na yung kabutihan po na lumalabas sa atin, it is because God, our source, is good through the power of the Holy Spirit. Amen? Okay ba? Nakuha natin mga kapatid?
Kaya lagi natin tatandaan, no? May mga bagay tayong nagagawa. It is all because of the goodness of our God. Amen? Kaya mga kapatid, sa buong linggong itong darating, baunin po natin ang mayamang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon sa Kristo sa Kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa sa kaya nating hilingin o isipin man sa pamamagitan ng kapangyarihan pinagkatiwala niya sa atin. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa nag-iisa nating mabuting Diyos ngayon at nagpakailan, kailan pa man. Amen and amen and amen. So you may now go in peace. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. God bless everyone.